Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawa abaya hawa. Bawa kwartawa abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Kal halal hawad abaya hawa alhayam. Basa masyaya ki hawashay. Basa masyaya ki hawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Kwam yasharala elda oper Maharlika, Philippines. Kwam yasharala elda oper Maharlika, Philippines. Tawada abay hawa. Tawada abay hawa. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 43. Will be our study, the book of Jasher. Ngayon, diretso tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 43, verse 1 to 48. At nang ipagbili ng mga anak ni Israel ang kanilang kapatid na si Joseph sa mga Midianita, ang kanilang mga puso ay nasaktan dahil sa kanya. At kanilang pinagsisihan ang kanilang mga gawa. At hinanap nila siya upang maibalik siya. Ngunit hindi siya nasumpungan. At bumalik si Ruben sa hukay kung saan inilagay si Joseph upang ilabas siya. At ibalik siya sa kanilang ama. At si Ruben ay tumayo sa tabi ng hukay. At hindi niya narinig ang iyak at sigaw ni Joseph. At kaniyang tinawag si Joseph, Joseph! At walang sumagot o umimik. Ngayon, itong mga kapatid ni Joseph, nagsisi sila na bakit naibinta nila. So, nagsisi sila ngayon. Pero wala na. Si Ruben naman, ito talaga ng biruan na awa kay Joseph. Pinuntahan niya, di na rin makita. Ngayon, ang espiritu may body na. Nagbihis pa, nagbihis. Basa. At sinabi ni Ruben, si Joseph ay namatay sa takot, umay ahas na kumagat sa kanya. At si Ruben ay bumaba sa hukay. At hinanap niya si Joseph at hindi niya nasumpungan sa hukay. At siya ay lumabas muli. At hinapak ni Ruben ang kaniyang mga suot at kaniyang sinabi, ang bata ay wala doon. At paano ko ipagkakasundo ang aking ama sa kaniya kung siya'y namatay? At siya ay pumunta sa kanyang mga kapatid at natagpuan silang nagdadalamhati dahil kay Joseph. At sama-samang nagsanggunian kung paano ipagkakasundo ang kanilang ama tungkol sa kanya. At sinabi ni Ruben sa kanyang mga kapatid, ako ay pumunta sa hukay at masdan. Si Joseph ay wala roon. Kung gayon, ano ang ating sasabihin sa ating ama? Sapagkat hahanapin ng ating ama ang bata mula sa atin. Ito na ngayon ang problema nila. Kasi hahanapin naman talaga sila eh. Hanapin ni Israel ang kanyang anak na si Joseph. Ngayon, ito na nga paano nila anong mga masabi nila, nag-isip na sila, nagguluhan na sila. Kasi inggit kasi sila, dahil gwapo kasi si Joseph, sila medyo pangit-pangit. Siyempre maganda ang nanay ni Joseph, si Raquel eh. So siyempre pag maganda ang nanay, maganda ding anak. Yung nanay medyo maganda, ang anak medyo maganda din. Ganun nangyari. Lalo na, dagdagan pas panaginip. So, yan ang mga dahilan dyan eh. Ngayon, tuloy natin. At ang kanyang mga kapatid ay sumagot sa kanya na nagsasabi, ganito ang aming ginawa. Ipinagbili namin siya sa Midianita at pagkatapos ay nasaktan kami dahil sa ginawa namin ito. At kami ngayon ay nakaupo upang humanap ng dahilan kung paano namin ipagkakataon
ama dito. At sinabi ni Ruben sa kanila, ano itong ginawa ninyo na ibinaba sa libingan ng ating ama na magdalamhati? Hindi mabuti ang iyong ginawa. At si Ruben ay naupo na kasama nila, at silang lahat ay tumindig at nanumpa sa isa't isa na hindi sasabihin ang bagay na ito kay Israel na kanilang ama. At silang lahat ay nagsabi, ang sino mang magsasabi sa ating ama o sa kaniyang sangbahayan, o kung sino magsasabi nito sa kanino man sa mga anak ng lupain, tayong lahat ay babangon laban sa kaniya at papatayin natin siya sa ating tabak. Yan ang usapan nila ngayon. Walang magmarites, kasi kung sino magsabi ninyo ay papatayin natin. Kahit sino sa atin magsabi, papatayin natin. Walang magmarites na ilihim natin to, ang totoong pangyayari. Bininta nila sa mga Midianita, mga anak ni Midian. Sino bang tatay ni Midian? Si Abraham. Si Midian ay anak ni Abraham at saka ni Keturah. Tapos, itong mga Midianita naman, bininta nila sa Ismaelita. Anak pa rin ni Abraham yun, Ismael. Mga lahi ni Hagar naman. So, ngayon, ito na ngayon ang kasunduan nila. Walang magsabi sa ating ama. Kung sino man magsabi, yung mga anak niyo, sambayan niyo magsabi, papatay natin siya sa ating tabak. Walang mag-ingay. Ngayon, nag-isip sila kung anong gagawin, anong katuwiran nilang sabihin na sa kanilang ama na bakit wala na si Joseph. Ito, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel ay nangatakot sa isa't isa sa bagay na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At walang nagsalita ng isang salita. At kanilang ikinubli ang bagay sa kanilang mga puso. At pagkatapos ay naupo sila upang magpasiya at mag-imbento ng isang bagay na sasabihin sa kanilang amang si Israel tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. At sinabi ni Isakar sa kanila, narito ang payo ko sa inyo. Kung minagaling ninyong gawin ang bagay na ito, kunin ninyo ang tonika na nauukol kay Joseph at punitin ito at magpatay ng isang kambing at isausaw sa dugo ang tonika. Yan. Si Isakar, nakapangalan yan sa lolo nila Isakar. Ganito na lang gawin natin. Yung tonika, yung damit ni Joseph, punitin natin, isausaw sa dugo ng kambing, magpatay tayo ng kambing, at yun sabihin na kinain ng hayop, na mabangis na hayop, si Joseph. Yan. Ngayon, sumang-ayon naman mga kapatid niya. Basa. At ipadala ito sa ating ama. At kapag nakita niya ito, sasabihin niya, nilamon siya ng masamang hayop. Sa makatuwid, punitin ninyo ang kanyang damit at masdan. Lagyan ng dugo ang kanyang damit. At sa inyong paggawa nito, tayo ay magiging malaya sa mga pag-ungol ng ating ama. At ang payo ni Isakar ay nakalugod sa kanila. At kanilang dininig siya. At kanilang ginawa ang ayon sa salita ni Isakar na kaniyang ipinayo sa kanila. At sila ay nagmadali at kinuha ang tonika ni Joseph at hinapak ito. At sila ay pumatay ng isang kambing. At kanilang isinausaw ang tonika sa dugo ng kambing. At pagkatapos ay niyapakan ito sa alabok. At kanilang ipinadala ang tonika sa kanilang amang si Israel sa pamagitan ng kamay ni Neptali. At kanilang iniutos sa kanya na sabihin ang mga salitang ito. Ang grand lolo mo inutosan, magdalas ko ng tonika, si Neptali. Pakita sa kanyang ama na, ito ba yung damit ni Joseph, itong tonika? Wala, nagadugo. Kinain niya ito ng hayop yan. Pero okay, nakapag-isip si Isakar na ito gagawin natin.
Oh, si Isakar. Tapos, inutusan naman si Naphtali. Sige, hatid mo doon. Ayan. Tulong-tulong sila. Kasi sila naman ang mali lahat eh. Oo. Okay, tuloy. Kami ay nagtipon sa mga baka at nakarating hanggang sa daan patungo sa Sikem at mas malayo pa. Nang aming matagpuan ang damit na ito sa daan, sa ilang na nabasa sa dugo at sa alabok. Ngayon ngay alamin mo kung ito ba ang tonika ng iyong anak o hindi. At si Naphtali ay umaon at siya'y naparoon sa kaniyang ama. At kaniyang ibinigay sa kaniya ang tonika. At kaniyang sinalita sa kaniya ang lahat ng mga salita na iniutos sa kaniya ng kaniyang mga kapatid. At nakita ni Israel ang tonika ni Joseph. At nalaman niya. At siya'y nagpatira pa sa lupa. At natahimik na parang isang bato. At pagkatapos ay tumindig siya at sumigaw ng malakas at umiiyak. At kaniyang sinabi, ito ang tonika ng aking anak na si Joseph. At si Israel ay nagmadali at nagsugo ng isa sa kaniyang mga lingkod, sa kaniyang mga anak, na naparoon sa kanila. At naratnang sila'y dumarating sa daan na kasama ang mga kawan. Lungkot talaga si Israel na, yun pa namang gwapo kong anak. Yun pa ang namatay. So, lungkot. Nalungkot. Yan na nga, nainggit yung mga kapatid niya kasi hindi naman gaanong gwapo mga kapatid nila eh. Super gwapo kasi. Lalo na sa next chapter, grabe, sa Egypt, mga babae doon. Sobrang baliw na baliw talaga sa kagupuhan ni Joseph. Lalo na yung asawa ni Potiphar. Okay, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoon sa kanilang ama sa kinahapunan. At narito, ang kanilang mga kausuotan ay punit-punit, at ang alabok ay nasa kanilang mga ulo. At kanilang nasumpungan ang kanilang ama na sumisigaw at umiiyak ng malakas na tinig. At sinabi ni Israel sa kaniyang mga anak, sabihin ninyo sa akin, anong kasamaan ang inyong biglang dinala sa akin sa araw na ito? At sila ay sumagot sa kanilang amang si Israel, na sinasabi, kami ay dumarating sa araw na ito, pagkatapos na matipon ang kawan. At kami ay nakarating hanggang sa lungsod ng Sikem, sa daan sa ilang. At aming natagpuan ang damit na ito, na puno ng dugo sa lupa. At aming nalalaman ito, at ipinadala namin sa iyo, upang malalaman mo. Talagang gumawa talaga sila na imbento, no? Kasi nungalingan. Kasi gumawa sila ng mali eh. So, padalos-dalos ang kanilang decision making eh. Itong mga ninuno nating mga Hebrew, Israelite. Eh si Joseph, si Israel, iyak talaga, sigaw pa sigaw eh. Ngayon, tuloy natin. Tinig ni Israel ang mga salita ng kaniyang mga anak. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. At kaniyang sinabi, ito ang tonika ng aking anak. Nilamon siya ng masamang hayop. Si Joseph ay nagkapira-piraso sapagkat sinugo ko siya sa araw na ito upang tingnan kung mabuti ang inyong kalagayan at mabuti ang mga kawan at upang ibalita sa akin mula sa inyo. At siya yumaon gaya ng iniutos ko sa kaniya. At ito'y nangyari sa kaniya sa araw na ito habang inaakala kong kasama ninyo si Joseph. At ang mga anak ni Israel ay sumagot at nagsabi, siya'y hindi nakarating sa amin o nakita man mula nang kami umalis sa iyo hanggang ngayon. Ito ha, very lying itong ginawa nila oh. Ito palusot nila oh.
Sabi niya, at ang mga anak ni Israel ay sumagot at nagsabi, siya'y hindi nakarating sa amin. Di daw nakarating. O nakita man mula nang kami umalis sa'yo hanggang ngayon. Palusot. Palusot talaga. Pero walang lihim, manatiling lihim. Pag si Israel nandoon na sa Egypt, doon na niya nalaman na si Joseph pala, gobernador na sa Egypt. Buhay pala. Ngayon. So, kita mong pangyayari, no? Mahirap talaga pag sobrang gwapo. Kainggitan ka. Pati mga babae, mahirapan ka mo iwas. Pero mabuti lang si Joseph. Nakaiwas talaga siya. Hindi siya pumator. Kasi alam niya kasalanan yun eh. Pag hindi mo siya asawa, hindi mo talaga buwili galawin. Pero si Ruben ang medyo takilid. Magkarami yun. Nakamang silo-silo pa. Oh, yung grand lola mo, binanata ni Ruben eh. Pero si Ruben na may naawa dito kay Joseph. Oh. Mahawain, pero... Kaya mahawain kasi manong marupok. Oh. Okay, tuloy tayo. Tuloy tayo. Basa. At nang marinig ni Israel ang kanilang mga salita, siya ay muling sumigaw ng malakas. At siya ay bumangon at pinunit ang kanyang mga kasuotan. At siya ay nagsuot ng telang sako sa kanyang mga balakang. At siya ay umiyak ng may kapaitan. At siya ay nagdadalamhati at nagtaas ng kanyang tinig sa pag-iyak. At sumigaw at sinabi ang mga salitang ito. Joseph, aking anak, o aking anak na Joseph, sinugo kita sa araw na ito, alinsunod sa kapakanan ng iyong mga kapatid. At masdan, ikaw ay pinagpira-piraso sa pamagitan ng mabangis na hayop. Nagdalamhati ako para sa iyo, Joseph, aking anak. Nagdadalamhati ako para sa iyo. Gaano kita kamahal. At ngayon ay napakapait ng iyong kamatayan. Oh, yan. Wala na nun. Wala. Tuloy nila pa na. Kasi yun ang kakalam niya eh. Akala niya yun ang totoo. Oh, Joseph, anak ko, minamahal kita. Pinagpira-piraso ka ng mabangis na hayop. Kala talaga na. Mapait ang iyong kamatayan. Biro mo yon, ugat dito, inggit lang ng kapatid niya, kaya nangyari ito. Patayin natin. Nandito na yung greener. Okay. Tuloy tayo. Dapat ako ang namatay. Nakahalili mo, Joseph, aking anak. Sapagkat nalulungkot ang aking puso para sa iyo, aking anak. O aking anak, aking anak. Joseph, aking anak, nasaan ka? At saan ka dinala? Gumising ka. Gumising ka mula sa iyong kinalalagyan. At halika. At tingnan mo ang aking pagdadalamhati para sa iyo, o anak kong Joseph. Halika ngayon at bilangin ang mga luhang bumubuhos mula sa aking mga mata, pababa sa aking pisngi. At dalhin sila sa harap ni Yahweh upang ang kanyang galit ay maalis sa akin. O Joseph, aking anak, paano ka nahulog sa pamagitan ng kamay ng masamang hayop na ikaw ay pinatay at pinahirapan ng kalupitan? Ngunit ito'y nangyari sa iyo dahil ito ay bayad sa dami ng aking mga kasalanan. O yan. So, yan ang dumating sa isip ni Israel na bayad ka pala, kaya ka namatay, bayad sa dami kong kasalanan na gawa. So, yun ang medyo nagsisi din siya kasi may rin siya kasalanan eh. Ang mga binitawang salita ni Israel
ay halos kapareho sa binitawan naman ni Joseph doon sa kanyang libingan, sa kanyang nanay. Gumising ka! Gumising ka, o aking ina! Ganon. So, talaga yung pinakamahal mong anak, tapos mamatay, talagang lungkot na lungkot ka talaga. Hindi bali yung mga anak na hindi mo gaano mahal kasi pangit eh. Pinakagwapo, ayaw ko si Benjamin. Ay, isang nanay lang yon. Pero mas gwapo talaga si Joseph. Doon lang sa Egypt na mga babae doon, grabe. Hindi na malaya na sugat ng mga kamay nila, nagdurugo na. Basta titig na sila kay Joseph. Dahil sa sobrang gwapo nakita nila. Okay. Tuloy tayo. Gumising ka ngayon at tingnan mo kung gaano kapait ang aking kabagabagan para sa iyo, aking anak. Bagamat hindi kita pinalaki, ni hinubog, ni binigyan ka ng hininga at kaluluwa, kundi ang alahayam ang nag-anyo sa iyo at nagtayo ng iyong mga buto at tinakpan ng laman at huminga sa iyong mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At pagkatapos ay ibinigay kaniya sa akin. Ngayon, tunay na ang alahayam na nagbigay sa iyo sa akin ay kinuha kaniya sa akin. At ang mga gayon ay nangyari sa iyo. At si Israel ay nagpatuloy sa pagsasalita ng tulad ng mga salitang ito hinggil kay Joseph. At siya'y umiyak ng may kapaitan. Bumagsak siya sa lupa at tumahimik. Biro mo ha, sa sobrang kapaitan, bumagsak sa lupa. At siguro sa pagod ng pagsasalita, tahimik na siya, pahinga siya. Pagod. So, ganon. Parang nakulak. So, naramdaman talagang sakit sa pangyayari. Pero easy lang nilang digmaan, no? Sa Kanaan, yung mga Amorites, mga ano. Pero pagdating dito, sa loob ng problema sa pamilya, dito. Oo. Grabe. At nang makita ng lahat ng anak ni Israel ang kabagabagan ng kanilang ama, sila'y nagsisi sa kanilang ginawa. At sila'y umiyak din ng may kapaitan. At si Huda ay bumangon at itinaas ang ulo ng kaniyang ama mula sa lupa. At inilagay ito sa kanilang kandungan. At kaniyang pinunasan ang mga luha ng kaniyang ama sa kaniyang pisngi. At si Huda ay umiyak ng labis na pag-iyak. Samantalang ang ulo ng kaniyang ama ay nakahiga sa kaniyang kandungan na parang bato. At nakita ng mga anak ni Israel ang kabagabagan ng kanilang ama. At nilakasan nila ang kanilang mga tinig at patuloy na umiyak. At si Israel ay nakahiga pa rin sa lupa na parang isang bato. Nakunan pa rin ang malay talaga, no? Tumulo din luha ko eh. Kasi kadugo natin kasi ito eh. Dito tayo nang galing eh. Dugo tayo ni Israel eh. Yung problema nila, naramdaman ko rin eh. Nakaiyak din ako. Tuloy. At lahat ng kaniyang mga anak at kaniyang mga lingkod at mga anak ng kaniyang alipin ay nagsitindig at nagsitayo sa palibot niya upang aliwin siya, at siya'y tumanggi na aliwin. At ang buong sambahayan ni Israel ay bumangon at nagluksa ng isang malaking pagdadalamhati dahil kay Joseph at sa kabagabagan ng kanilang ama. At sila ay umiyak ng buong kapaitan dahil kay Joseph. At pagkatapos nito,
dalhin ito sa akin upang mailibing ko ito. O yan. Iutos na si Israel. Punta kayo sa parang. Hanapin nyo, baka makita yung bangkay ni Joseph para mailibing natin. So, akala naman talaga, totoong namatay. Yan. Gayon, tuloy tayo. Ano pang utos niya? Hanapin din ninyo ang mga masamang hayop at hulihin ang mga ito. At yung hayop ang maunang makita ninyo ay hulihin ninyo at dalhin ito sa akin. Marahil ay kahabagan ni Yahweh sa araw na ito ang aking paghihirap. At ihanda ni Yahweh sa harap ninyo yaong hayop na pumatay sa aking anak at dalhin ito sa akin at aking ipaghiganti sa kapakanan ng aking anak. At ginawa ng kaniyang mga anak ang gaya ng iniutos sa kanila ng kanilang ama. At sila'y bumangon maaga sa kinaumagahan at dinala ng bawat isa ang kaniyang tabak at ang kaniyang busog. At sila'y lumabas sa para upang manghuli ng mga hayop. Manghuli ng hayop. Wala naman talagang bangkay mahanap nila eh. Alam nila eh. Hayop na lang. Alam naman yan, wala makitang bangka. Alam nila eh. Hayop na lang. O ngayon, kung sino daw unang hayop makita nila, baka yun na pumatay kay Joseph. Ngayon, tuloy. At si Israel ay patuloy na sumisigaw ng malakas at umiiyak. At lumalakad ng parot parito sa bahay. At pinaghampas ang kaniyang mga kamay na nagsasabi, Joseph na aking anak! Joseph na aking anak! At ang mga anak ni Israel ay nagtungo sa ilang upang hulihin ang mga hayop at masdan. Isang lobo ang lumapit sa kanila at kanilang sinunggaban siya at dinala siya sa kanilang ama. At sinabi nila sa kanya, ito ang una naming natagpuan at dinala namin siya sa iyo gaya ng iniutos mo sa amin. At ang katawan ng iyong anak ay hindi na namin mahanap. Hindi man talaga mahanap eh. Hindi naman patay. Pero, Kaluyang aso eh. yung naramdaman ni Israel at si Israel ay nagpatuloy na sumisigaw at nang malakas at umiyak at lumalakad paroot parito sa bahay at hinahampas ang kanyang mga kamay na nagsasabi, Joseph, aking anak, Joseph, aking anak. So, si Israel gumana palakad-lakad. Joseph, aking anak. Joseph, aking anak. Yan. Iba talaga pag marunong artista, no? Na magawa ng true to life din eh. Naging live. At totoo rin umiyak din ako. So yan, ngayon, nakahuli sila ng lobo. Kasi, alam naman nila na hindi yun hindi yun ang totoong pumatay. Pero akala talaga ni Israel na ito ang pumatay. Lobo. Ngayon tingnan natin, ano bang itsura ng lobo? Yung wolf. Aso na. Ayan yung, yan yun. Parang aso. Aso yun eh. Oo. Asong Lobo. Asong bubat. Oo. Ilahas. Malaking aso. Lobo, wolf pala. Ginagamit yan. Yung aso at saka yung wolf, lobo, malaki lang ang lobo. Malaki lang siya sa natural na aso. Kung meron mo. Pero magaling maghuli yung anak ni Israel. Nahuli nila yun eh. Na hindi sila kinagat. Oo. Ganon. Tuloy tayo. Basa. At kinuha ni Israel ang hayop mula sa
sisingilin ang alahayam sa iyo na pumatay sa aking anak. Yan. Kasi ang akala talaga ni Israel, yung talaga pumatay, yung lobo na yan. Yung wolf na yan. Ngayon, nabuntungan ni Israel ang lobo. Salita talaga siya ng ganun. Ngayon, tuloy. At ibinuka ni Yahweh ang bibig ng hayop upang makapagsalita at aliwin si Israel sa pamamagitan ng mga salita na ito. At sumagot ito kay Israel at sinalita ang mga salitang ito sa kanya. Habang buhay ang alahayam na lumikha sa atin sa lupa, at habang buhay ang iyong kaluluwa, amo ko, hindi ko nakita ang iyong anak, ni hindi ko siya nilamon. Ngunit mula sa malayong lupain ay naparito ako upang hanapin ang aking anak na umalis sa akin. At hindi ko alam kung siya ay buhay o patay na. At ako'y naparoon sa araw na ito sa parang upang hanapin ang aking anak. At nasumpungan ako ng iyong mga anak. At dinakip nila ako. At pinalaki ang aking pagdadalamhati. At dinala ako sa araw na ito sa harap mo. At lahat ng aking mga salita sa iyo. Pero mga lobo yan, nagsalita. Binukas ni Yahweh ang bibig. Hebro yun nga salita. Hebro. Nagsalita ang lobo. Sabi niya, para halos pareho lang tayo, naghanap ng anak. Nahuli lang ko sa iyong mga anak. Ngayon, pagbintangan mo pa ako na akong pumatay sa iyong anak, na hindi ko man nakita ang iyong anak. Para nabisto na itong mga, nagsinungaling to, gumagawa ng kwento eh. Ngayon, nagsalita ang lobo. Ngayon, tuloy pa natin. Ano pang salita ng lobo? At ngayon sa makatuwid, o anak ng tao, ako'y nasa iyong mga kamay. At gawin mo sa akin sa araw na ito kung ano ang tila mabuti sa iyong paningin. Ngunit sa pamagitan ng buhay na alahayam na lumikha sa akin, hindi ko nakita ang iyong anak, ni hindi ko siya pinagpira-piraso, ni walang laman ng tao na pumasok sa aking bibig sa lahat ng araw ng aking buhay. At nang marinig ni Israel ang mga salita ng hayop na lobo na ito, siya ay lubhang na mangha at pinalaya ang hayop sa kaniyang kamay. At siya yumaon sa kaniyang lakad. At si Israel ay patuloy na umiiyak ng malakas. At iniiyakan si Joseph araw-araw. At kaniyang tinangisan ang kaniyang anak na maraming araw. Bero mo ha? Ang lobo nagsalita. Ang malaking aso. Parang aso naman talaga yan eh. Malaking aso. Ang wolf. Bero mo sinabi niya. At saka kilala nila ang totoong creator. Si Alahayam ang naglikha sa akin dito sa lupa. Kasi yung mga hayop na yan, may mga kaluluwa naman talaga yan. Pagdating sa parang, doon titira, yung mga taga-parang, magkamasama sila doon. Yung walang mansion, doon kayo magsama-sama. Ikaw ba yung lobo na hinuli ng mga anak ni Israel, na dinala ni Israel? At pinagbintangan kang pumatay kay Diyos? Ako nga. Mag-usap kayo doon, mga taga-parang. Usap ko talaga na ayok. Kasi isang lingwahe na lang eh. Pagdating ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, magsama-sama. Isang lingwahe lang, Hebrew lang ang salita, original. Ngayon, binanggit niya, ni hindi ko siya pinagpira-piraso, ni walang lamang ng tao na pumasok sa aking bibig sa lahat ng araw na aking buhay. Kailanman hindi pa siya nakakain ng tao. Sinabi ng lobo ng salita.
Sa sunod Sabat, yung anak naman ni Putipar, yung bunsong anak ng 11 months, nagsalita. Pinasalita ni binuka ang bibig niya. 11 months ha, bata, nagsalita. Pinagbintangan si Joseph. O ngayon ito. Kita mo yan ha. Wala sa Babylonian Bible to. Pinagdodoktor. Book of Jasher ay sulat talaga ni Archangel Prabuel sa langit. Binaba. Ito yung dala ni Enoch eh. Pero yung Book of Jasher na kunin mo sa Lost Book, iba na yon. Kinurap din nila. Huwag kayo maniwala. Yung talagang ito, galing sa Ethiopia. Mga Ethiopian books talaga ito. Yan. Ngayon, biro mo ha, namangha si Israel. Nagsalita ang lobo. Pinakawalan niya. Hindi ka pala ikaw kumain ni ano. Sa tanang buhay mo, hindi ka pala kumakain ng tao. Tapos naghanap ka pa rin yung anak na wala. Pareho tayo, pareho na wala ng anak. So, biro mo yung kasaysayan, grabe. Gayon, yan. Ay, maamo ng mukha. Oh. Maamo ng Wolf, oh. Aso talagang tsura, oh. Oh, tingnan mo, babae, oh. Oh, wolf, oh. Black wolf. Malaki. Malaki talaga ang wolf kaysa ordinaryong aso. Oh, laki siya, oh. Oh, yan, oh. Oh, wolf. malaki, no? Nilagay na rin siya na nalayan siya na ibang aso na malaki. Mga buwan. Oh, yan, oh. Lobo. Yan, lobo. Ang lobo at saka aso, wala talagang pagkaiba si tsura. Pero medyo malaki lang ang lobo kaysa aso, ordinaryong aso. Malaki lang siya. Parang kinay, no? Oo. Ngayon, basa. At ibinuka ni Yahawa ang bibig ng hayop upang makapagsalita at aliwin si Israel sa pamagitan ng mga salita na ito. At sumagot ito kay Israel at sinalita ang mga salitang ito sa kanya. Habang buhay ang alahayam na lumikha sa ating sa lupa, at habang buhay ang iyong kaluluwa, amo ko, hindi ko nakita ang iyong anak, ni hindi ko siya nilamon. Ngunit mula sa malayong lupain, ay naparito ako upang hanapin ang aking anak na umalis sa akin. At hindi ko alam kung siya ay buhay o patay na. At ngayon naparoon sa araw na ito sa parang upang hanapin ang aking anak. At nasumpungan ako ng iyong mga anak. At dinakip nila ako. At pinalaki ang aking pagdadalamhati. At dinala ako sa araw na ito sa harap mo. At lahat ng aking mga salita sa iyo. Actually, yung mga hayop, kilala nilang totoong creator. Totoo ang pangalan. Ito parang nalinglang pala ito sa mga Christian religion eh. Kung biro sa mga, habang buhay ang alahayam na lumikha sa akin sa lupa. Sabi ng Walter eh, habang buhay ang alahayam. Alam niya, alahayam. Hindi God, hindi Diyos. Tao talaga. Oo. Ano talaga bago ang mga... Oo. Ang mga hayop, Hindi mga ano sila. walang problema yan. Walang hayop na mapunta sa impyerno. Kahit isla manilang. Lahat, titira sila sa parang. Talaga ang mga taga-parang, masaya sila kasama ang mga hayop. Daming alaga. Daming alaga. Daming papakainin ninyo. Oo. Ang pinakakawawa, yung taga-bangkita. Magmukha silang mga Mga pulubi. pulubi. Kaingit man. Pero ang taga-mansion, higa-higa lang. Tapos pag lumabas, sakay ng chariot of fire. Yan. Very special ang dating. Yung mga ayaw mag-alaga dito ng hayop sa lupa, doon sa parang pag-alagain. Oo. Hindi kasi, doon kasi hindi naman hanapin ang budget. Dito ang mahal. Doon. At saka yung hayop na nilupitan niyo sa lupa, pagdating doon, magsumbong kay Hawa yan. Ito, nilupitan ako dito sa lupa, oh. Yung wala akong pagkain sa'yo. That's why kailangan mabait tayo sa hayop. Kailangan mo ngayon siya. Aywan ko sa ipis.
Sa dami ko pa naman napatay na ipis. Hindi naman pwedeng ipatay ng ipis. Wala atang ipis doon eh. Wala siguro yung ipis, wala. Sa impyerno, Bishop, yung mga ano Yung wala mga kaluluwa. Hindi, Oo. mga walang kaluluwa yan. yung mga pisting, mga ayaw tanong. Mga ano, wala siguro yan. Baka hindi galing kay... Hindi galing sa ano yan, hindi Sa galing impyerno sa mga galing yun eh, yung mga lokton, yung mga balang. Hindi galing Oo. sa arayam. Sa butas ng bundok ng biyak yung lumalabas eh, galing sa ilalim ng lupa rin eh. Oo. So, So yan. Doon sa ano? Ngayon, Isip sa ano, sa tuloy. Agustina. at ngayon sa makatuwid, o anak ng tao, ako ay nasa iyong mga kamay, at gawin mo sa akin sa araw na ito, kung ano ang tila mabuti sa iyong paningin. Ngunit sa pamagitan ng buhay na alahayam na lumikha sa akin, hindi ko nakita ang iyong anak, ni hindi ko siya pinagpira-piraso, ni walang laman ng tao na pumasok sa aking bibig sa lahat ng araw ng aking buhay. At nang marinig ni Israel ang mga salita ng hayop na lobo na ito, siya ay lubhang namangha at pinalaya ang hayop sa kaniyang kamay at siya yumaon sa kaniyang laman. Itong ibang mga anak ni Israel, wala na, nagsalita ng lubo. Barang mabibisto na tayo dito. Hindi pala, kasi totoo naman, wala namang pumatay kay Joseph eh. Bininta natin yun eh. So, pero sabi niya, anak ng tao. Kasi anak ng tao, tayo. Eh sila naman, anak ng hayop. No, ibang klaseng hayop. Ito pang isa, Pero sabi niya rito, habang buhay ang alahayam na lumikha sa akin sa lupa, at habang buhay ang iyong kaluluwa, amo ko. Amo talaga. Oo. Tao. Mataas ang tao kay hayop mo, amo ko. So, yung mga tagaparang, mga hayop mo, amo ko. Amo talaga. Amo ko, Pastor Buddy. Yes, correct. Taga-mansion ka man siguro, hindi mo siguro ka taga ano, taga-parang. Ayaw mo akong alagaan sa lupa, dito mo. Sinamahalan ka sa banda. Parang tumama ang Jehovah Witness dyan. Nasa parang, ha? Baka dyan nakuha ng ginubo. Kasi nagbasa naman sila ng ano eh. Eh wala nga silang birthday. Ang walang birthday, Jehovah Witness, ang Islam at saka Hebrew Israelite. Itong dalawang itong Christian na Jehovah Witness, Islam, tama naman talagang Islam. Pero itong lahat ng ano, may birthday na hindi na alam na hindi yan ano talaga, masama talaga ang birthday. Pero nasanay talaga ang tao kasi kainan kasi pwede naman ka magpakain. Wala lang cake. Sabihin lang happy special day, yung word na birthday. Kasi ang birthday, mali na talaga yan. Ang tama kasi diyan, kung klaruhin talaga, hindi birthday, birth date. Birth date. Yung date, kasi ang day, hindi naman tumama sa araw yung kapanganakan. Napanganakan ng Lunes. Sa sunod taon yung pizza, hindi na Lunes yan. Ibang araw na yan. Birthday. Oo, kasi nungalingan yun eh, birthday. Ang tama dapat yung birth date. Pero ang ano, happy special day na lang. Kasi special day mo yun dahil yun ang paglabas mo sa mundo. Pero ito nga talagang mga ano, akala nga mga Christian, ang Islam kulto. Tapos sila ang tama, hindi mali. Mas tama pa ang Islam, kayo pa ang Kristiyano ang kulto eh. Kasi ang Bible ninyo, product by Vatican Canon Law. Samantala ang Quran, medyo okay pa, magkapareho pa sa original Hebrew Bible. Tingnan sa original Hebrew Bible, sa Genesis chapter 16 verse 13, nandoon ang salitang Allah eh. Pati doon sa Mateo, ay manaw Allah, pero ginawa lang Emmanuel. Pinagluluko nga ang ano eh, ang Kristiyano, mga tao nga naging Kristiyano. Ngayon, tingnan mo pagdating sa ano, sa eternity. Basa. Zephaniah chapter 3, verse 9. Sapagkat kung magkagayoy aking ibabalik
sa mga bansang wika ng unang nilikha. Kaya't silang lahat ay tatawag sa pangalan ni Yahweh upang paglingkuran siya bilang isa. Oh, yan. Kaya lang si Yahweh naging Yahweh siya kasi siya kasi Savior. Natubos na niya. Oh, balik Yahweh ang pangalan. Isang higante at isang maliit, junior, senior. Pero isang kaluluwa lang yon. Kasi isa lang Yahweh, body lang ang dalawa. Pero ang espiritu, ito. Biro mo? Because then I will restore the nation of language of the first creation. Hebrew Kasi ang nakapagsalita ng original si Iber. Si Iber, naging Heber kasi Hebrew. Hebrew si Heber. Kasunod namang naging Hebrew, si Abraham. Tapos si Isaac. Tapos si Jacob, Israel. Tapos ang kanyang mga anak na tribo, 12 tribe, ay Hebrew Israelite. Mali yung sabihin mo, Semite, Hebrew Semite, mali yun. Semite, Hebrew Hintil. Dahil ang lahi ni Shem, ang mga Semite, may Hebrew, may Hintil. Ang Japhethites, lahi ni Japhet, Hintil. Walang Hebrew doon, Hintil. Pero mga non-elect yun. Ang Semite, Hebrew, Hintil, lahat elect. Lahat elect yun. Ang Hamite, lahi ni Ham, Hamite, ang kalahati elect, ang kalahati hindi. Pero Hintil yun. Japhethites, Hintil. Hamite, Hintil. Ang Semite, Hebrew, Hintil. Huwag mo sabihin na ang Semite, Hebrew lang. Hebrew, Semite, may Hintil din dyan. O, mga anak ni Heber, mga Hintil. Hebrew, Hintil. Anak ni Abraham, Abraham, Hebrew. Asawa si Hagar, Hintil. O, ang anak, Hebrew, Hintil. Abraham, kay Keturah. Ang anak nila, Hebrew, Hintil. Pagdating ni Pilig, Joktan, nila ni Oper, Hebrew, Hintil. Hebrew, Hintil yun. Yung mga Operian tribe, Hebrew, Hintil yun. Pero ang remnant Hebrew Israelite, ayon ang Hebrew Israelite, mga tribe of Levi ba, tribe of Benjamin, tribe of Manasseh, tribe of Ephraim, tribe of Sibulon, tribe of Naphtali. Yan ang Hebrew Israelite. Hindi Hintil yun. So, yan. Ancient Paleo-Hebrew language, not modern Hebrew language. Ito, Paleo-Hebrew to. Ito yung salita natin. Lahat-lahat tayo ay ang salita natin ay ancient Paleo-Hebrew language na lahat. Lahat tayo. Mga 12 tribe at ng mga Hintil Hebrew. Lahat. Ang mga lingwahe isa na lang. Sabi rito, di ba? Sapagkat kung magkagayoy, aking ibabalik ang mga bansa sa wika ng unang nilikha. Kaya't silang lahat ay tatawag sa pangalan ni Yahweh upang paglingkuran siya bilang isa. Kaya lang, hindi naging Yahweh katulad ng mga group ng Yahweh. Ipangatlong modern yun eh. That's why Yahweh. Ang pangalawa naman, Jehovah. Naging Jehovah. Pangalawang modern Hebrew. Ang una, ng Yewa, ginawang Yahweh. So, kaya lang may Yahweh, may Jehovah, may Yahweh, kasi modern Hebrew. Pero pag bumalik sa ancient Paleo-Hebrew, isa na lang Yahweh. Wala nang Yahweh. Wala nang Yahweh. Wala nang
Yehovah o Yeba, wala na. Yahawa na lahat. Ganon. Sabihin na, paano tayo makasalita ng Hebrew? Hirap nang mag-aral Hebrew. Kita mo yung lubo? Nakapagsalita ng Hebrew. Sa sunod topic natin, yung 11 man na anak ni Potiphar at na Silika. Silika, asawa ni Potiphar, na in love si kay Joseph, kasi gwapong-gwapo si Joseph. Ngayon, nagsalita ang 11 man, nagsabi na sa totoo ang nanunukso si Mama. Tinutokso si Kuya Joseph, nasipingan daw siya. Si Joseph, tanggi ng tanggi. Ngayon, pinagbintangan na si Joseph ay nirape niya si Mama. Mali yan. Kasi pinagbugbog ni Potiphar eh. Namangha si Potiphar. Biro mo, bata, 11 months sa kapagsalita. Lahat doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, lahat Hebrew, Paleo-Hebrew ang salita natin lahat. Mula sa hayop, lahat tayo. Usap-usap tayo. Magkausap mo. Sabi na isang hayop, ikaw yung amo ko doon sa lupa. Ako yung pusa doon. Pero lagi mo kong pinakain ng suman. Kasi gumagawa ka ng suman doon. So, yan. Magsusumbong yan. Ayon sa Book of Enoch, magsusumbong ang hayop pagdating kung ginupitan mo sa lupa. That's why, dito pa lang, yung pusa, mga hayop doon, ayusin na natin. Kasi, ang hayop, may New Year sila. Ang mga puno, may New Year. Ang mga leader, may New Year. At ang New Year ng creation ay may New Year. 4 ang New Year ng Hebrew Israelite. Okay. Dito tayo nagtapos. Tayo po'y dadako na sa panalangin. So, Pastor Richard. Okay, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Patuloy natin bilog. Yahawa, naming alahayam, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa araw na ito. Ikaw ang patuloy naming itinataas. Salamat sa mga paalala mo sa amin. At muli naming nakabalikan ang mga aral mo tungkol sa buhay ni Jose o ni Joseph na aming ninuno kasama ng aming lulong si Jacob. Ikaw po ang aming alahayam na tunay na nagbigay sa amin ng buhay. Karapat-dapat na ikaw ay mahayag, makilala ng lahat ng mga remnant na nagkalat sa 4 na sulok ng lupa. Dalangin namin aming Yahawa na buksan ang pangunawa nila at sa mga panahon na ito ay patuloy na matagpuan kanila. Masumpungan ang iyong kahabagan, tigit sa lahat. Muli nilang mamahalin ang iyong banal na pangalang nag-iisa at hindi nagbabago kailanman. Yahawa na aming alahayam, patuloy po naming isinusumamo sa iyo ang aming mga ninanais sa panahon na ito upang mapadali ang pagbuo at pagsasali ng iyong mga salita ayon sa lingwahe na kayang basahin ng bawat lahi na nananahan sa bansang ito. At saan mang dako ng lupa na naroon ang iyong mga remnant na nagkalat, dalangin namin, O Yahawa, dumating ang biyaya na ito upang ang mga salita mo ay maisalin na ng maayos. Purihin ka, sambahin ka sa buhay ng iyong mga hinirang upang ang iyong salita ay patuloy na maihayag. Ang iyong banal na pangalan ay patuloy na makilala sa lahat ng saling lahi. Papuri, pagdalamhat, pagdadakila ay para lamang sa iyo sa pamamagitan ni Masaya at Yahawasyai. Yaman. Aba Yahawa, Isya Yahawasay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,